Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Hey! Well, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon kali po sa mga fentanyl ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, palasensya nga pala no, kasi wala ho tayong top 5 commenters ngayon na vlog nito. Kasi nga, meron pong problema ang website na ginagamit po ni Sir Ivan para po magkaroon po ng top 5 commenters mga kababayan. So meron problema, nag-block siya eh. Siguro under maintenance mga kababayan. So pasensya po, hopefully sa ating next vlog, meron po tayong top 5 commenters. But anyways, alam niyo naman po kung sino po yung lagi pong may maraming mga comment dyan sa comment section. Again, sa kasama po sa ating mga viewers na marami pong comment every vlog po ni Sir Ivan. So malaking tulong ho yan. Again, thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casallejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Eloisa Villanueva, nabigay sa atin ng 25 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet rin po natin ang ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre huwag natin kalimutan ating pong mga early birds, yung mga suki natin at lagi pong nangunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lilian Dalyabing, Maria Milasiplon, Len Gonzales, Emmy Sarino, nandyan rin po si Mayeth Sibuhano, Sarah Bertman Vlog, Nonoy Florin Hills, Emmy Mapalad, Gloria Marquez, Maria Cristina Manimbao, Yolanda Espirito, nandyan rin po si Nador Cadabos, Ralis Carlinga, and hi to Joseliza Moises. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Siyempre, doon po sa ating mga kababayan po na kumakain na kasi nga malapit na po yung lunch time mga kababayan. At saka siyempre doon rin po sa ating mga kababayan po na nagluluto pa lang. At saka doon rin po sa ating mga kababayan po na nakagising pa lang. Don't worry, painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami pong baon po ng mga pasabog si Sir Ivan. Marami pong baon po ng mga balita ng mga napakainit at syempre, mariribang po tayo po ng mga katartaduhan po ng kabilang kampo, mariribang tayo ng mga fake news na mga ipinabakalat ng kabilang kampo kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. So dapat natin silang kukurtin araw-araw. Okay, so good morning po, good morning. Kumusta ang labang kababayan? Na-miss kayo kagad po ni Sir Ivan. Na-miss rin po ni Sir Ivan ang mga haters natin. Well, siya nga pala mga kababayan. Sino ba ang nakita the other day na nag-date po si PBM at saka si FL Lisa? Di ba meron po silang post mga kababayan si PBM na nag-date sila doon po sa isang maganda po na restaurant. Ang ganda talaga doon eh. Nas nakita ho natin na sila po'y nagtawa ng mga kababayan. Yung picture nga ni Felisa mga kababayan, di ba tumawa siya? Nahawak niya yung menu mga kababayan. Napansin ba natin? Di ba tumawa po si Felisa?
ang mga kaibigan po natin po na mga pro-admin ng mga vlogger, abay ginawan po ng memes mga kabayan. Sabi doon sa captions na yung nakita daw kung bakit daw tumawa si Efelisa kasi ang nabasa niyo daw mga kabayan doon sa Mino, yun daw mga DDS na mga fake news peddlers. Nabasa ni Efelisa yung mga DDS na mga fake news peddlers. Kaya tumawa po si Efelisa mga kabayan. Totoo siguro yun, no? marami naman kasi mga DDS na mga fake news eh. Pero, siyempre, nung nakita ho yan mga kabayan ko, nung nakita ho yan ng kabilang kampo, abay, siyempre nag-iyakan, nag-insecure. At dito po sa kanilang post, babasahin ko lang ba mga kabayan kasi magunggong talaga to eh. Sabi dito po ng isang, hindi ko nakita kung sino nag-post mga kabayan kasi nga naka-screenshot lang to eh. Sabi dyan sa taas, sabi to, don't tell me, pira galing sa kaban ng bayan, pinang-didate ng makumag neto. Nung una makabahan ko, hinayaan ko lang sana yan. So nung nag-scroll, pa si Sir Ivan, abay, mayroon pa rin iba. Ay, ito rin pong post po ni Ryan Lingo. Kilala ba natin si Ryan Lingo makabayan? Actually ito si Ryan Lingo, maka Marcos to eh, pero hindi siya loyalista. Sumakay lang siya sa Marcos kasi siyempre sikat rin po yung Marcos makabayan, pero ang totoo niyan, siya po ay isang DDS. Sumakay lang siya kay PBM kasi nga sikat si PBM makabayan, ginamit lang po niya si PBM. So ano po ating ebidensya na siya po ay sumuporta kay PBM noon makabayan. Pakita ko lang sa inyo. Tingnan niyo yung post niya last April 19, 2022, Pilipino ako at ang presidente ko ay si Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. No if, no buts, just shut up. So suportado niya noon si PBM. Pero alam po namin mga kabayan, ito pong si Ryan Lingo, siya po ay pure DDS. Noon pa ho yan. Ngayon, hinayaan ko na lang sana. Kaya lang, nabasa ko doon sa kanyang post mga kabayan, na nakita niya na nag-date po si PBM at si Efelisa, nilagay rin po niya yung picture po ni Digong at ang kanyang kasama sa bahay makabayan. Alam niyo na po. Kasama niya sa bahay, sabi niya, date ng lumaki sa Davao. Sabi niya, date daw ng lumaki sa Davao versus date ng lumaki sa Nakaw makabayan. Date daw ng lumaki sa Nakaw, gunggong talaga, inaakusahan niya na magnanakaw po yung Marcos at saka yung si Efelisa makabayan, yung Araneta. Inaakusahan niya ng mga magnanakaw. Paano siya nakasure? Siya nga pala kay Ryan, no? Gunggong talaga to eh. Paano ka nakasiguro na yung mga tao na yan, ang Marcos, Araneta, sila ay magnanakaw? Paano ka nakasure? May ebidensya ka ba? Nung una, hindi pa ho pumasok sa politika ang Araneta, si Efelisa at saka si PBM, ang Marcos family. Sila po ay talagang mayaman na makabayan. Ryan, mayaman na po noon pa ang mga Marcos at ang mga Araneta. Hindi ba sila nakaka-afford ng ganyan na klase na date? Hindi pa sila nakaka-afford po ng ganyan po na klase na date. Isamantalang kahit po, di ba si BBM siya po yung presidente, si Efelisa siya po yung first lady, meron silang sweldo. Pwede naman po lang gamitin po yung sweldo nila, hindi na kailangan pong gumamit po ng pera ng bayan kasi meron po silang sweldo as a president po itong si PBM. And aside from that, ang mga Marcos, mga Araneta, mga mayaman ho yan. Ang pinaka-noted na magnanakaw at ang mga kurap ang mga Duterte. Sila po ang totoong kurap. At alam ho yan ni Ryan makabayan. So dahil po sinakyan niya at siniraan po yung date po ni BBM at saka ni Efelisa makabayan, well, titirahin natin yan. Alam mo natin na meron pong kumalat makabayan, no? Di ba? Meron pong kumalat na isang vlog na kung saan sabi na medyo nagkaproblema daw itong si Digong. Sabi pa nga doon sa isang vlog makabayan na kritika na daw itong si Digong kasi daw nagkasakit, inatake the other day, dinala daw ito sa ospital makabayan. Nakalimutan ko lang sinong vlogger na yon. At saka sabi pa nga, pumanaw daw. Pumanaw daw makabayan. So doon po kay KPL, example natin po si KPL kasi mismo po sa kanyang thumbnail makabayan, kung ano ang kanyang thumbnail na, di ba alam ho natin na yan po ay fake news kasi nga si Digong makabayan, nakita rin po natin po sa picture na sila po ay kumain kasama po itong si Hanilet, ang kanyang kasama po sa bahay makabayan. So kumain daw sila. At ito rin pong picture na to, sabi po ni Bongo, nakita ko kahapon, nagpost po si Bongo makabayan na fake news daw yung kumalat na pumanaw na itong si Digong. Di ba meron na po itong nakita makabayan na vlog noon, I think that is 3 weeks or 2
2 weeks ago na meron na pong balita na pumanaw daw itong si Digong. So yan po ay pinabulaan na rin po ni Bongo. Asa si Bongo pumunta doon sa bahay po mismo ni Digong Makabayan na hindi daw yan totoo. Di ba doon yung picture na ngayon ni Bongo, doon po iyon, yung picture na yun po ay bali ebidensya na nagpunta doon itong si Alice Go Makabayan. The same picture po sa selfie po ni Bongo at saka ni Digong, yung clock Makabayan. Yun rin po ang picture, nandun rin po itong si Alice Go Makabayan. So thanks po kay Bongo na booking. So ngayon, December po kahapon, meron pong picture, meron pong statement si Bongo na hindi daw totoo. Pero ang vlog kasi ni PL Makabayan, meron siyang inilagay na parang nasa emergency na. Nakalagay po, nakahiga po itong si Digong daw, kung napapansin natin. Tapos sa kanyang vlog Makabayan, babasahin ko na po sa kanyang vlog. Sabi dito, Kitty Duterte nagsalita na inamin ang kalusugan ni FPRRD. Pero doon po sa kanyang thumbnail, alam mo natin, yan po ay clickbait Makabayan kasi nga nakita natin po yung picture na yan, si Digong yung una, yung matagal na ho yan, yung naka-blue sa Makabayan. Yung first po na nalaman natin na siya po ay nagpa-ospital kasi meron siyang naramdaman Makabayan. And second po, yan po yung date nila ni Hanelet. Ang kanyang sa baba, di ba, nakahiga na po si Digong Makabayan daw. Pero hindi naman yan si Digong. Nakahiga. So, ibig sabihin, siya rin po ay fake news. Isa rin po siya sa napapakalat po ng fake news Makabayan. Ipakita ho natin. Ito pong vlog po ni KPL kasi ang kanyang fake news, siya rin po dito ang sinupalpal ni Kitty Duterte Makabayan. For more details, let's watch this. Ipakita ko po yung buong post ni Kitty Duterte para mabasa po ng mga Bisaya na mga kababayan natin. Pero isa-isahin ko rin po muna. Isa-isahin ko rin po yung picture. Ayan o. Eto, basahin ko, Bisaya lang, ha? Ayaw mo pataka, pakalat o fake news. Dara si Dada o alive and eating. Na kung sa Tagalog pa, mga ka-PL, huwag kayong magpakalat ng fake news. Ito si Dada alive and eating. Siguro itong vlogger na ito, yan naman itong vlogger ito, giyatay talaga itong vlogger na ito Siguro meron na naman itong ipinapakalat, di ko pa napanood yung channel niya, yung bagong video niya. Siguro meron na naman siyang ipinapakalat na baka kung ano-anong balita sa channel niya, mga ka-PL, baka nga kinontent niya pa na nasa peligro si Tatay Digong. Kaya ito, si Kitty Duterte, mga ka-PL, nag-react sa maaaring kanyang content o baka napanood din Kitty o meron lang nag-send sa kanya ng link or video. Okay, so alam niyo po mga kababayan ko, itong si PL ang sinungaling. Bakit, Sir Ivan? Kasi nilibot ko po yung mga pro-admin ng mga vlogger kung sino po yung nag-post na pumanaw daw or nasa critical po itong si Digong. May nakita ako, pero ito yung matagal na makabayan. Di ba yung sinabi ko na si Bongo pumunta doon kaagad sa bahay po ni Digong? Kinumpirma po na fake news yung kumalat daw na pumanaw na itong si Digong. Luma ni makabayan, wala pong bago. Kung napansin niyo po, sinabi po ni PL, nasabi niya baka meron lang po daw sigurong ipinakalat po na fake news yung vlogger na to. Pero hindi niya pinangalan makabayan. Siguro daw meron pero hindi pa nakita. Alam niyo ba na sinungaling po si PL? Ang ibig sabihin dito, siya lang po ang napapakalat ng ganyan makabayan. Siya lang po ang napapakalat. Wala lang po nag-post po sa mga pro-admin ng mga vlogger na meron pong nangyari kay Digong lately makabayan. Wala po, kundi ito lang pong si KPL. So doon pa lang po sa kanyang thumbnail, makabayan, clickbait na. Nilagyan niya na nakahiga na po si Digong doon sa hospital makabayan. So wala pong napakalat, kundi siya lang po. Ang kanyang fake news, siya dito ang sinupalpal po ni Kitty makabayan. Diba? Gunggong talaga So anyways, forward tayo. Ito ang totoong balita. Kasi meron pong post doon sa Twitter makabayan, breaking news. Before po nag-vlog si Sir Ivan, may nangyari pala kay Xi Jinping makabayan. Yes, may nangyari po kay Xi Jinping. Ito po ay during po sa CCP Central Committee meeting. Itong post na to kay Chiki Lady, nung una hindi ko naniwala. Ito ang post po ni Chiki Lady doon po sa Twitter, breaking news. Chinese President Xi Jinping reportedly suffered a stroke during a CCP Central Committee meeting. The government has not commented, but social media claims he collapsed
in pain and was taken out by medical staff. So nung una mga kababayan ko, sabi ko siguro fake news to kasi wala nang nakitang balita nung una eh. So while naglibot-libot ako, meron pong nagbalita na ito po ay galing rin po sa isa pong parang report ng mga kababayan doon po sa China. Kasi sabi dito sa balita ni War Intel, ito si War Intel, talagang kilala to na influencer doon sa Twitter mga kababayan. Sabi dito, breaking, China's President Xi Jinping has suffered a stroke during the third plenary session of the Chinese Communist Party. China's human rights reporter Jennifer Zhang claims the brain stroke was massive and Xi Jinping is now in a critical condition. So dito, dahil po marami na pong nag-post mga kababayan, so ibig sabihin, ito kasing si Jennifer Zhang, siyempre reporter yung mga kababayan, so sila po yung pinagkukunan dito po ng balita. Ito po ay legit na ito pong si Xi Jinping ay meron talagang nangyari during po sa meeting. Brain stroke na mga kababayan. So si Xi Jinping ngayon, siya po ay in a critical condition. Nakarma ba mga kababayan? Nakarma na ba? Di ba? So, nakarma siguro kasi siyempre alam mo natin yung nangyari dyan sa WPS, napaka-hakog mga kababayan. Hakog talaga to eh. Itong China, yung presidente, kasi nga hinahayaan na lang po niya ang kanyang mga tauhan na binubuli po ang ating mga kababayan po mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea, binubuli, hinaharas, at tinanggalan po ng karapatan na mangisda yung ating mga kababayan po na mga mangisda mga kababayan. So, ganun po kagarapal, ganun po kagunggong yung China. Pero ay kung banggitin po siyempre ang Chinese kasi kapag Chinese makabahan, pag maging magiging generalize marami po mga babae po ng mga Chinese. So dapat inila po natin China ang presidente sa China. Kasi siyempre, command niya yan mga kabayan. Hindi naman kasi yan gagawin po ng mga Chinese Coast Guard without po sa mandato ng ni Xi Jinping. So siguro nakarma mga kabayan. Ako kasi sila dito ay gusto nila na kukunin po yung dagat natin. Di ba naalala natin meron pong balita mga kababayan? I think that is 2 weeks ago na nagkaroon po dito ng tornado, nagkaroon po ng dagat, pinasukan po ng maraming dagat po ang lugar po, part po sa China mga kababayan. Ito po ay karma kasi gusto lang ng dagat, gusto lang angkinin lahat ng dagat po ng Pilipinas. Yun nga, pinasukan po ng maraming dagat ang China, so nagka-problema sa mga kababayan. Aside from that, nagkaroon din po ng tornado doon sa China at marami pong namatay mga kababayan. So siguro karma to eh. So ang post po dito sa ating mga kababayan po, kasi nga siyempre marami talang galit po ito kay Xi Jinping mga kababayan dahil nga sa ginawa nila dyan po sa West Philippine Sea. Sabi po ito ni Cryptosis RIP. Pumanaw ba? Pumanaw mga kababayan na RIP na kaagad. So sabi dito po ni Laning, sorry pero di ako nakakaramdam ng awa dahil sa ginagawa nila sa mga island ng Pilipinas. Sabi po ni Single Dad, someone will follow suit. Sabi ito ni Got to see you, yes po, sinisingil na ang dapat managot. Sabi dito ni Junior, naman, nako Diggs, nako Diggs yung amo mo. Pag natuluyan yan, saan kayo tatakbo? Well, totoo yan mga kababayan. Siguro sa tingin ko dito, baka ito po isa sa dahilan ni Digong kung bakit siya ngayon medyo lonely, mayroon pong dinaramdam mga kababayan, pero totoo naman talaga, mayroon pong dinaramdam itong si Digong. Ayaw lang kasing aminin po ng mga didis mga kababayan. Bakit? Kasi ginagamit pa nila itong si Digong. Gusto nilang ipakita po sa publiko na malakas pa si Digong. Well, in fact, hindi po mga kababayan. Marami pong nagsasabi at meron pong nasabi si Bongo noon sa interview niya doon kay Doc Ong mga kababayan, kay Doc Willie Ong. 'Di ba sabi niya si PRD medyo mahina na daw kumain, medyo mahina na daw, ganun. So, totoo talaga na meron pong dinaramdam itong si Digong. Ay, siyempre, may edad na po mga kababayan. Pero, nakikita po at may nagsasabi po na vlogger na malapit po kay Digong at nakapunta po kay Digong mga kababayan dahil talagang mahina na si Digong. May sakit rin po si Digong. So, siguro, isa ito sa nakapagbigay po ng problema kay Digong mga kababayan. Ito pong nangyari kay Xi Jinping. In nga, critical condition pala itong si Xi Jinping. Pero kahit ganun po ang nangyari po kay Xi Jinping mga kababayan, kahit ganun po ang kanyang ginawa doon po sa mga kababayan natin po sa West Philippine Sea, so dapat ipag-pray pa rin po natin. I-pray po natin po na makarecover pa itong si Xi Jinping kasi nga he has to suffer.
Dapat siya mag-suffer. Dapat hindi mo siya kukunin mga kababayan. He has to suffer. Dahil po dito sa kanyang ginawa ng kanyang tauhan dyan sa West Philippine Sea. Maraming kong nakita po na comment mga kababayan. Ayun, sabi lang, ayaw pa nilang mamatay po itong si Xi Jinping. Gusto daw mag-suffer pa. Okay, agree ba tayo? So anyways, babalikan ho natin itong si Ryan Lingo. Kasi gunggo makabahan ko dahil nga na inakasahan niya si Felisa at si PBM na magnanakaw makabayan, well, babalik na rin natin. Dito po sa ipinakita niya na picture po na nag-date daw. Nag-date daw si Digong at saka itong si Hanilet. Hindi kaya, or sa tingin ko makabayan, no, hindi to date. Sa tingin ko lang. Baka ito po yung pag-uusap nila na baka sinabi na baka in case na may mangyari sa kanya. So siyempre yung mga pagmanahin nila, mga alam nyo na po, ganun siguro ang sinabi. Di ba Ryan Lingo? Di ba gonggong talaga to eh. Siguro yan po sinabi ni Digong dyan. Hindi yan date. Hindi ko maniwala na yan po ang date makabayan. Ayaw ko maniwala. Kundi sinabi niya kay Hanilet ang kanyang mamanahin. Ito naman, joke naman yan, okay? So, joke lang po yan. So, anyways, forward time. Gonggong naman kasi itong si Ryan Makabayan. Gusto ko itong kurtin ng gonggong nito eh. Pasaway ito eh. So, forward tayo sa ibang balita Makabayan. I am very sure na alam niyo na po na nagkaroon na ng turnover kahapon ang DepEd Makabayan between po kay BP Sara at sa kay secretary na po, siya na po yung secretary Sani Angara. Nagkaroon na po ito ng turnover kahapon Makabayan. So official na po na secretary si Sani Angara sa DepEd. Ngayon, meron pong interview. Alala naman natin yan. Siraban na naman yan. Meron pong interview. Si BP Sara Makabayan, alam po natin na medyo bumabalintong tayo eh. Lahat ng mga ambush interview sa kanya, bumabalintong Makabayan. Pero at least, ito pong si BP Sara ay medyo sumasagot na po sa mga interview Makabayan. Pero yun nga, bumabalintong lagi eh. Meron siyang sagot kahapon, kaya lang medyo bitin. Ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang sagot para hindi po tayo magkamali Makabayan. For more details, let's watch this. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Pero gist, ma'am. Anong gist, ma'am? Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa, si President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. May kinalaman po ba si First Lady sa pag-resign niyo po sa DepEd? Mahaba siya na kwento and we will need a sit down. Okay. Ma'am, Politika ba, ma'am? Politically motivated decision? Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho. so halo-halo siya. Oo. Pero ma'am, may kinalaman po ba si First Lady dito? No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang. Kahit kabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am? Thank you, Muntik na mahal ba Makabayan? Tingnan nyo, nag-walk out kagad. Nag-walk out kagad. Muntik na siya mahal bad eh. Di ba nagsunod-sunod kasi yung questions. Muntik, mahal bad itong si Sara. Kaya nga, sabi niya, basta tungkol daw sa personal nila ni PBM, tungkol daw sa trabaho, asa doon rin po sa napag-usapan nila before sila tumakbo at nag-agree daw siya na siya ay tatakbo bilang Vice President. Buti lang Makabayan, no? Inamin niya na wala pong kinalaman si Elisa sa kanyang pag-resign. Kasi ang lagi pong sinasabi ng kabilang kampo ng mga vlogger na dahil daw kay Felisa, kaya daw nag-resign itong si BP Sara. Buti lang sinabi niya, pero nag-walk out Makabayan. Tingnan niyo po ang kanyang attitude, no? Hindi ko pa rin nakita, hindi ko talaga nakikita na siya po ay bagay maging presidente Makabayan. Correct if I'm wrong. Diba? Hindi ko talaga nakikita. Ano kaya mangyayari Makabayan, no? Kung siya yung magiging presidente dito, kung siya yung magiging presidente in the future, parang malaking problema talaga eh. Parang hindi talaga bagay Makabayan. Wala po sa kanyang karakter. Wala po sa kanyang mentalidad na magiging na karapat-dapat siya na maging presidente Makabayan. Wala talaga eh. So doon po sa kanyang sinabi Makabayan, sumagot nga siya pero limitado. Mahaba daw yung istorya na yon. Kailangan daw umupo at saka pag-usapan ang mga rason kung bakit siya nag-resign po bilang isang DepEd secretary. Napaka-easy naman po, sabihin niyo Makabayan, kahit no, i-shortcut lang po niya, at least makapagbigay siya dito ng informations kung ano ang rason ng kanyang pag-resign. Kahit i-broad na lang po.
Ready naman po makinig ang taong bayan. Ready naman po makinig po yung mga taong nasa kanyang harap. Di ba makaabayan? Tsaka meron din po siyang sagot makaabayan. Tinanong kasi siya ng reporter na kung if ever bibigyan daw siya ng panibago pong posisyon, tatanggapin ba niya? Sabi niya makaabayan ko, hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Ayaw na niya makaabayan. Alam niyo po ang rason dyan kung bakit ayaw na niya na tumanggap po if ever bibigyan siya ng iba pong posisyon dyan po sa or kabinete ni BBM. Kasi ang gusto talaga ni makaabayan noon pa man, ang gusto talaga ni Sara ay paghawakan po yung DND, yung Department of Defense makaabayan. Which is, yan kasi ay dininay kasi nirequest niya noon, dininay siya kasi nga hindi po siya karapat-dapat kasi siya po ay pro-China makaabayan at siya po ay tuta ni Xi Jinping. Kaya hindi siya pinayagan na paghawakan niya yung DND, Department of Defense. Kaya doon siya inilagay po makaabayan sa Department of Education sa DepEd. Kaya lang, pangit talaga yung pagkapili po ni BBM na siya po inilagay doon sa DepEd kasi wala lang pong nagawa itong si Sara. Puro lang kaartihan makaabayan. Puro lang katarantaduhan ang kanyang ginagawa. Hindi niya naresolba po yung problema dyan sa DepEd. Ipakita ko muna sa inyo makaabayan. Ito pong vlog po ni Atty. Claire kasi nga meron siyang comment dito kay Sara tungkol dito po sa kanyang sagot na buhol-buhol daw at mahaba pong istorya tungkol dito po sa rason sa kanyang pagbitiw bilang DepEd Secretary. At sasagutin po dito ni Atty. Claire na hindi na siya tatanggap na iba pong post bilang community po ni PBM. For more details, let's watch this. At least ngayon, nagsalita na siya. Oo. Lagi na siya nagsasalita. Oo. In At saka, fairness. Hindi, saka, yes, exactly, partner. Lagi na siyang nagsasalita. At sinasagot na niya yung mga tanong ng media. Kanina kasi sa Pero alam mo, turnover ceremony, sumasagot man siya. limitado pa rin. Oo eh. Depende sa tanong. Mag-iisip ka pa din? At saka depende sa tanong. Yun nga yung sinasabi ko, partner. Baka nung mga nakarang araw, hindi pa siya talaga handa. Para sabihin ang dahilan. Oo. Sabihin ang dahilan. At ngayon, paunti-unti na, partner. Baka talagang handa na siya at kaya na niyang magsalita patungkol nga. So ano talaga ang nasa likod ng kanyang pag-alis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na siya yung katandem. Diba? Nung tumagbo sila nung nakarang election. But, according to her, according to the Vice President partner, so far, so good naman daw yung relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, so, napaisip ako, partner, dito sa mga binabanggit nga, sinasabi nga niya, asan doon ang okay? Oo nga. Di ba? Di ba? O, kasi may kanina sa ambush interview, may ganun din siyang pardner pahayag Okay pa rin. Okay pa rin ang aming relasyon. At wala daw kinalaman partner si First Lady. Of course. Sa kanyang Iba naman daw yung trabaho nila ni PBBM. Oo. Oo. So talagang it's more on personal reason, partner. So ano yun nga? Sige nga, Hindi ba partner. tinanong kung may kinalaman si Speaker? Hindi naman niya binanggit. Kasi syempre, kung magtatanong ko, ano ba talaga? Baka yun yung no comment. Oo. Vice President ang dahilan. So kung may kinalaman, partner, dito si Speaker of the House, di sana sinama na niya dun sa kanyang sagot. Pero inuna niya talaga yung personal na dahilan between sa kanya at kay Pangulong Marcos. So sa tingin mo, ikaw na lang i-interviewin ko. Okay. Sige. Kung anong basa ko? Anong basa mo rito? Ako ang basa ko, hindi agad siya napagbigyan sa Department of Defense. Sa Yun yung gusto DND. niya eh. Okay. Diba? Kaya nga siya ginawa na vice chair sa NTF-ELCAC. Oo. Pero vice chair lang yun, hindi pa chairman. So, hindi niya masusolo yun. Oo. Ibig sabihin, hindi siya magre-reign na dun. Oo. Kasi vice lang siya. So, kung meron naman pag-uusapan about confidential funds na ibibigay sa NTF-ELCAC, Oo. hindi pa rin siya yung may hawak. Diba? So, una yon. Okay. Tapos, DepEd, di ko alam kung Hindi nga niya talaga feel
Ang DepEd? Ang DepEd. Kasi 'di ba ang una talaga, ang gusto sabi mo nga, yung DND bilang Defense Secretary. Baka meron siyang gustong gawin. May mga plano siya. May mga advokasya siya. At ito ay binanggit niya siguro nung bago pa lang sila tumakbo, bago pa sila mag-tandem partner, bago niya tanggapin yung alok, 'di ba? Ng kampo ni President Marcos Jr. Baka sinabi niya na to. Oh, sige. Oo, yun naman. Oo. Parang umuo si ano Parang umuo si Pangulong Marcos. Pagkatapos partner, so nung umuo, so ang dami na siguro niyang gustong gawin Kasi kung iyong mapapansin partner, tingin ko diba? Sabi mo nga, DepEd siya, nung nasa DepEd siya, pero yung kanyang partner, advokasya, yung kanyang mga plano, yung mga programa niya, ay meron pa rin partner kinalaman sa paghahabol partner, di ba? Paglalaban dito sa mga lefties. Sa mga NPA? Sa mga NPA. Di ba? Sabi mo nga, yung red tagging, yung mga yung paghingi niya ng confidential fund. Kaya nga. Pero ang tanong natin, ano ba ang qualification ni VP Sara para maging defense secretary? Hindi yan basta-bastang trabaho. Okay. So bakit, ano ba dapat? Ba't hindi ba pwede maging defense secretary si VP Sara? Hindi, anong alam niya muna? Partner. Okay. Diba? Lawyer siya. Oo. Pero ano ang expertise niya Oo. tungkol sa issue ng security? Oo, correct. Kasi isang din yan hindi simpleng trabaho partner. Diba? Lalo tigit ngayon, di ba? Meron tayong problema sa West Philippine Sea at may malaking gampanan dyan. Ang isang defense secretary. Tanong ko lang. Ngayon, na ganyan ang China. Ano? Ang gagawin niya? Anong magiging hagbang niya? Anong gagawin niya hakbang? No. Yun na. Yun lang yung tanong ko. Anong gagawin niya hakbang? Susundin niya ba yung ginawa nung tatay niya? So, mahirap ibigay kay Vice President, kay VP, yung DND. Kaya Hirap. Nung 'di ba binabati ko siya. Binabati ko siya partner. Patungkol sa kung anong posisyon niya dito sa usapin ng West Philippine Sea. 'Di ba ang sumagot yung kanyang kapatid? Yes. Hindi naman yan trabaho ng ng kanyang ng pangalawang pangulo. Hayaan na natin, 'di ba? Na yung may say dyan sa usapin ng West Philippine Sea, sila nang bahala. Ngayon sasabihin nyo, kung inilagay siya bilang defense, siguro, partner, may posisyon siya. May nakikita tayong mga hagbang na ginagawa. Ba't hindi nga natin nakikita? Di ba ngayon, ito lang sa akin mga kayubi. Hindi nga, partner, ipinaubaya sa kanya. Hindi ibinigay yung defense. Uy, pero partner, kung may talent ka naman, kung may talent ka naman sa pag-strategize, bakit hindi mo share? VP ka naman Ba't hindi mo share? Para pang buong Pilipinas yan, ganito ba yan? Ay, hindi ako magsasalita. Hindi naman ako DND. Hindi ko yung mandato. So, kahit may alam ka, kung totoo may expertise ka, comment? No comment? How can you help the country? Parang hindi sa akin yun. Napaka-selfish naman ang dating kung gano'n ang katwiran niya. Na hindi ko yung mandato. Hindi ako magsasalita. Kahit may alam ka, kung totoong may alam, partner. Tatanong ko anong expertise niya para maging defense secretary. Yun. Sa akin, bago pa to, diba, may bali-balita. Uniteam pa sila, partner, diba, may balita, kumakalat, na... Di naman yan marites. Alam mo, Galing yung mga bulong-bulong, minsan, may katotohanan. Na dapat mo katakutan o dapat maalarma ka. Aba? Bago nagkaroon pa ng election, unity pa lang pa. Diba ang
parang ang bali-balita, ang gagawin dyan is parang Gloria Macapagal Arroyo style. Mm-mm. Tatanggalin si PBBM, palit si VP. Mhm. Yun ang umuugong. Kung ikaw, na magkatandem pa kayo, partner, at nadidinig mo na yan, ugong-ugong na yan, ilalagay mo ba si VP Sara sa militar? Of course, hindi. Mhm. Diba? Bakit nga DND? Yun lang naman eh. Gaano siya kagaling para magbigay ng mga strategies, ng mga plano, diba? Para sa security. Sino yung ano natin? Sino yung advisor or consultant natin? Si ano ba yon? Si Carlos Clarita? Oh, professor. Oh, professor? Mhm. Di ba ano siya? Parang advisor siya? Oh. Eh, yun marami nang alam yun, partner. Pero hindi naman siya kinuhang DND secretary. Correct. Oh. Ano ang ikukumpara sa kaalaman between Professor Clarita and VP Sara? Ano ang galing nila pareho para mag-strategize? Diba? Baka maging ano na nga tayo. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Gawin tayong probinsya ng Fujian. Alam mo bakit nga ba Fujian? Alam mo na dinig ko to pa mga kayubi. Fujian kasi sinabi niya na gawin probinsya yung Fujian. Kasi doon yata yung opisina nila Michael Yang napuntahan ni Pangulong Duterte bago siya ma-elect. Yung Fujian. Kaya nabanggit niya yung word na Fujian. Kaya yung salitang Fujian, may ano partner yun. May laman. Yung word, kasi parang lugar yun, di ba? Alam niyo mga kababayan, kung siguro kung natuloy no na naging DND Secretary itong si VP Sara, baka natanggal na po si pwesto si PBBM. Malamang sa malamang, yan po ang gagawin po ni VP Sara. Hawakan niya yung AFP, PNP, mga military, mga uniform militaries o mga uniform personnels na mag-aklasan dito kay PBBM, baka po nagkudita na makabayan. Diba? Kasi noon pa man, yan talaga ang plano po ng mga Duterte na natatanggalin po si pwesto si BBM at upo po itong si VP Sara. Buti lang hindi po natuloy makahabay, no? But if ever na siya po ay naging DND Secretary, well, hindi talaga niya kaya makahabayan. Sa mga ambush interview pa nga lang, sumisimplang makahabayan. Tapos DND Secretary ka, di ba? Sumisimplang na nga sa mga simple lang po ng mga tanong ng mga reporter. Kung siya po ang nag-DND Secretary ito, baka nakagiran makahabayan. Nagkalit-silitsin na ang Pilipinas. Subutin na lang, hindi po siya pinayagan makahabayan. Dinecline po ang kanyang request. Okay? So, before tayo magdya makahabayan, pag-usapan natin mamaya si Binoy, si Robin makahabayan kasi meron tong kalokohan naman pong nasabi. At saka siyempre, pag-usapan rin po natin po yung ibang grupo nila ni Digong. But before that, ishare muna natin. Nandyan po si Romana Manuel, Jan Esperanza, Elizabeth Sabihan, Fidel Antonio Abacan, nandyan po si Chato Tu, Teresita Tamaliwan, Noni Veti, Rusa Agonzaga, hi to Lerma Sondita, nandyan po si Rose B, Shane Sival, Priscilla Kojima, nandyan po si Aspernito, Severino Calob, hi to Alicia Leak, Vector Robin, Nesemar Laksaw Maniklang, Shimezo LB, hi to Rosalie Cartera, and hi to Merna Borromeo at sa kanyang mister na si David Borromeo. Okay, so before tayo mag-jump po sa ibang tabi makahaba, ipakita ko muna sa inyo yung pong balita, syempre good news po ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Kahit natapos na ang El Nino, tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado nito sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa riyan ang Palawan at maging ang Marinduque kung saan naabot sa halos 1 bilyong pisong halaga ng ayuda ang naipabot. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Silang magpartner na sina Mary Ann at Trinante, mga magasaka sa Rojas, Palawan. Ang kanilang samahan na Magara Corn Cassava Mushroom Farmers Association ay isa sa mga nabigyan ng water pump sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina para mamahagi ng ayuda. Halimbawa, magpapatubig ka po ng basakan. Pwede po siya. Hindi lang po siya sa corn. Pwede rin po siyang magamit ng mga nagbabasakan po sa palay. Yan po ay para sasamahan po. Ano po? Para kung makakagamit man kami, lahat po kailangan makagamit. Maraming salamat po, President Marcos.
Napakabait nyo. May tulong sa amin na magsasaka. Bahagi ito ng programa ng gobyerno na Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and their families. Bukod sa mga makina o kagamitang pang-agrikultura, na mahagi rin ng cash assistance, bigas mula sa Office of the House Speaker at marami pang iba. Si Tiza nga, may paglalaanan na agad ang 10,000 cash assistance na natanggap niya. Una sir, pagkain, tapos yung sa ng school supplies, siyempre po sa gagastusin sa pambayad sa school ng mga bata. Nagpapasalamat po kami talaga sa tulong na ito. Sa kabuuan, halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang ibinigay ng gobyerno sa Palawan at Marinduque bilang ayuda sa epekto ng nagdaang El Nino. Kung sanay ang lahat ng magdala ng pasalubong mula sa Palawan, kami na iba, kami ang magdadala ng pasalubong sa inyo rito sa lahat ng Palawan. At dahil tag-ulan na rin, naglaan si Pangulong Marcos ng 140 million pesos na standby funds sa Mimaropa Region o ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Asahan na rin ang mga proyektong pang-infrastruktura para paunlarin ang ekonomiya ng rehiyon. Atin pong ipinapatayo ang Ibatu Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Aburlan, kung saan ang dam component nito ay malapit ng matapos, 95% na po. Habang ang karagdagang kalsada sa Dr. Damian Reyes Road sa Marinduque ay halos kalahati ng kumpleto. Nariyan din ang Balabac Military Runway na halos 90% nang tapos. Lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Palalaguin din ang turismo sa tulong ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. May solusyon din ng Pangulo sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Palawan. Upang matugunan ito, ang Maharlika Investment Corporation, ang National Electrification Administration at ang Palawan Electrical Cooperative ay nagsasagawa ng pag-aaral upang mapabuti ang supply ng kuryente sa inyong lalawigan. Tayo po ay umaasa sa mga positibong bunga ng mga kasunduang ito. Inimbitahan uli si Pangulong Marcos ng Puerto Princesa LGU na bumisita sa Oktubre sa isang international event na gaganapin dito sa lungsod. Isang bagong rice processing system ang pinasiriyan sa Ilocos Norte na malaki ang may tutulong sa pagpapalago ng produksyon ng bigas sa lalawigan. Naroon ngayon si Bien Manalo live. Bien? Dayan, pagsiguro sa food security sa bansa, iyan ang isa sa mga pangunahing prioridad sa pagpapasinaya ng rice processing system dito sa Pidig, Ilocos Norte. Tampok sa bagong rice processing system ang state-of-the-art multi-stage rice mill na may capacity na 2 to 3 tons ng palay kada oras. Nagkakahalaga ito ng 56.5 million pesos. Meron din itong dalawang recirculating dryers na mayroong 12 ton per batch drying capacity, bawat isa na nagkakahalaga naman ng 8.1 million pesos. Bukod dito, makatatanggap din ang kooperatiba ng iba't ibang agricultural machineries na nagkakahalaga naman ng 6.4 million pesos. Aabot sa mahigit 70 milyong piso ang kabuang halaga ng tulong na ipamamahagi ng gobyerno na pakikinabangan ng mga magsasaka ng Pidig, Ilocos Norte. Katuwang ng gobyerno sa naturang proyekto ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na siyang nangunguna sa Rice Competitiveness and Enhancement Fund o RCEF. Layo ng programa na mapaangat ang ani o produksyon ng bigas sa bansa, maiangat ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Alinsunod din ito sa adhikain ng Marcos Jr. Administration na masiguro na may sapat na food supply para sa ating mga kababayan, lalo tigit sakaling magkaroon ng krisis tulad ng pandemya. Samantala, namahagi naman ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Romblon sina Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sila ang naging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na nakadalo sa aktibidad dahil sa masamang panahon sa Romblon. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ay mahigit 100
milyong piso mula sa DA at tig 10,000 piso mula sa DSWD para sa 3,000 beneficiaries. Iginawad sa munisipyo ng San Fernando, Santa Maria, Looc, Alcantara at Odjongan ang Seal of Local Good Governance kung saan nakatanggap din sila ng tig 1.8 million pesos. Sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisher Fox and Families o PAAF, tumanggap ang 10 magsasaka mula sa Romblon at 10 magsasaka mula sa Oriental Mindoro ng tig 10,000 piso. Nakatanggap naman ang Romblon ng mahigit 16 na milyong piso, habang tig 50 milyong piso ang tinanggap ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Bilang pagsuporta sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program, isang kumpanya sa bansa ang target mag-invest para makapagpatayo ng 300,000 housing units ngayong 2024. Katuwang dito ang Department of Human Settlements and Urban Development kung saan inaasahang tutugon ito sa suliranin ng housing accessibility. Ayon sa nasabing kumpanya, nais nilang matiyak na lahat ng Pilipino ay may bahay. Ang pabahay o mga housing units ay target itayo sa Laguna, Batangas, Cavite, Montalban, Rizal, Sorsogon, Quezon, Bataan at Ilocos Norte. Isang business tycoon na ang nagsabi na magandang investment climate ng bansa ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam kay Filipino billionaire at ports tycoon na si Enrique Razon sa pre-SONA special ng Through the Lens, pinabulaanan niya ang mga sinasabi ng kritiko na nawawalan ng tiwala ang investors sa Pilipinas. Sa katunayan, kaya umano sila nagdesisyon na mag-invest ng malaki ay dahil nakikita nila ang mga pulisiyang ipinatutupad ni Pangulong Marcos Jr. na makabubuti sa investment environment. Kasunod dito, pinapurihan ng negosyante ang Administrasyong Marcos sa pagsisikap nito na magkaroon ng Pilipinas ng business-friendly environment, lalo na sa energy sector. Dagdag pa ni Razon, mahalagang investment policies ni Pangulong Marcos Jr. Lalo't apektado ang Pilipinas ng global crisis tulad ng digmaan sa Ukraine. Paliwanag niya, nagdulot ito ng pagtaas ng presyo sa liquefied petroleum gas kung kaya't kinakailangang mag-invest ang Pilipinas sa ating sariling oil at gas. Okay, so nakikita natin mga kababayan, no, na yung mamayang Pilipino, majority po ng taong bayan na gusto po sa polisiya ni PBBM, na gusto po sa mga plano ni PBBM at saka sa kanya mga ginagawa po ng mga proyekto dyan sa Pilipinas. Ang hindi na po nakagusto sa kanya mga kababayan, well, siyempre yung mga rabid, yung mga bitter po ng kabilang kampo na kung saan hindi po napagbigyan ang kanilang gusto kaya sila po dito'y nagalit kay PBBM. May nakita ako mga kababayan, kanina po naglibot-libot ko doon sa SMNI News na sila si Kairek at saka yung nausog rally mga kababayan, naiusog rally, nandun pala, bumalik doon sa harap po ng building ng UN mga kababayan, bumalik sila doon at saka nagrally sila doon, nanawagan sila, gumawa sila doon ng petisyon para daw pananagutin si PBBM sa ginawa niyang pagsupil daw sa karapatan pantao sa Pilipinas. Sino ba ang sinusupil ni PBBM? Sino ba ang supil dito? Di ba yun naman po ang SMNI? SMNI po, si Kibuloy, ang grupo ni Kibuloy, sila si Digong at saka yung grupo ni Digong. Sila lang naman po dito, ang sabi nila, na supil daw, sila lang po yun. Bakit? Kasi meron silang ginagawa pong kabulastugan. Ang issue po sa SMNI, meron pong pagkukulang mga kababayan. Ang issue po ni Kibuloy, siyempre may kaso siya po ay wanted, siya po ay nagtatago sa batas ngayon. Tapos ngayon, sinusupil daw ang karapatang pantao mga kababayan. Ipakita ko muna sa inyo kasi ito po ay nakakatawa talaga. Bakit sa Ivan? Kasi nagrally sila sa harap po mismo mga kababayan ng UN, samantalang nakalimutan ba nila na wanted po sa US ito pong si Kibuloy mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kasalukuyan ngayong isinasagawa ang Solidarity and Maisog Prayer Rally dyan po sa harap ng UN headquarters sa New York, USA, kung saan nakikita nga natin si Eric Celis at lahat po ng mga kababayan natin at patuloy na nananawagan at ipinapaabot ang kanilang mga hinaing at saloobin, ang kanilang pagkadismaya dito po sa Administrasyong Marcos. At kabilang nga dito sa patuloy na ipinapanawagan nila ay itong marahas na paglusob ng mga otoridad sa KOJC compounds na patuloy nilang kinokondena at wala pa rin hanggang ngayon naririnig mula sa Pangulo
kung ano paano niya tutugunan ito. Kaya ngayon, nandyan mismo sa UN headquarters, ipinaabot na po, humihingi na ang KOJC at lahat ng ating mga kababayan ng kanilang hustisya para dito nga sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Pakinggan natin, panoonin natin saglit yung nangyayari at nagaganap dyan po sa UN headquarters, New York, USA. This is now the signing of the petitioners after we have read officially of the petition for the calling of the Marcos Jr. to accountability and to account the government of Marcos Jr. before the United Nations on the severe and excessive violations of human rights in the Philippines, including the violations of international humanitarian law and including the violations of the International Covenant for Civil and Political Rights, to include religious freedom, freedom of the speech, and honor and other rights of the indigenous people. Right now, we are in the portion that we are signing the petition. We will call on Ma'am Rena, representing Hakbang Maisog USA, as part, and Sara Duterte support group as a community and people's organization in New York, to have also the signing of the petition. So this is a very historic moment. This document will go down into the annals of history, that the people in the Philippines and here in America, together, not only with the Filipino people, with other peoples of the world, we are united to collectively account Marcos Jr. for his crimes against humanity at the onset of his administration. We call on Paulo Calzo to represent the Kingdom of Jesus Christ, as well as the Sunshine Media Network International. And also, we would like to call on Brother Harry to represent the Kingdom of Jesus Christ here in America for this kind of signatory for the petition against the Marcos Jr. government here in United States. And then we call, kompleto na. I think ako nang last. In behalf of the People's Organization in the Philippines, Sambayanan Philippines, Ipanaw Sambayanan People's Group, I will sign this petition signaling the call that the collective justice of the Filipino people will eventually catch up with Mr. Marcos, not just in the Philippines, but including at the international forum, especially at the United Nations. Mananagot po si Mr. Marcos. He will have his day of reckoning before the bar of justice of the collective anger of the people. Mga kingkoy pala tong nausog rally mga kababayan, no? Mga kingkoy talaga mga komedi. Bakit nagkaroon po ng crime against humanity si PBM? Yung lumusob doon sa KOJC, yung kapulisan natin, PNP at saka yung SAF, legal po ang kanilang ginawa mga kababayan. Ginserve lang po nila ang warrant of arrest po ni Quiboloy kasi siya po ay ipinatawag na po ng gobyerno natin. Ipinatawag na po ng korte. Pero siya po ay nagtatagong makabayan. So dapat lang, kasi meron silang hawak po na warrant of arrest at saka search warrant. So normal lang po ang ginawa po ng kapulisan natin. Ang problema, hinarang kasi sila ng tauhan po ni Quiboloy. Saan doon? Saan doon ang problema sa ginawa po ng kapulisan natin? Tapos ngayon, sabi po ni Eric na manunugot daw si PBM ang crime niya against humanity. Alam nyo na ano nakakatawa ito makabayan? Bakit? Kasi sa harap sila ng UN. Do you think pakikinggan sila ng UN makabayan? Kasi kung if ever, nakita sila ng UN dyan sa baba, oy, bakit may nagrally? Sino ba nagrally na yan? Tapos siyempre, tatanungin ho yan, ang kailang mga tauhan dyan sa UN, ipapatanong po sinong grupo na yan, tsaka siyempre, lalapitan ho yan. Tsaka pupunta rin po yung grupo ni Eric doon po sa UN sa building. Tatanungin anong grupo sila? Maisog Rally. Kanino ba naka-affiliate ang Maisog Rally? Kay Quiboloy at saka kay Digong. Eh siyempre, tatanungin sila, sinong Quiboloy na to? Yan po ay ang wanted sa US. Di mas lalo silang malalagay po sa alanganin itong grupo po ng Nausog Rally makabayan. Di ba? Ganun po ang mangyayari sa kanila. Manggunggong hindi ito talaga naisip makabayan. Ganun talaga no? Ang baba po ng pag-iisip ng mga grupo nila ni Digong, hindi talaga mag-isip talaga eh. Tapos pinapunta pa dyan si Eric sa mismo sa New York para po humarap, pumunta po dyan sa UN makabayan. Hindi mangyayari yan. Hindi sila ay atindi rin dito ng taga-UN makabayan. Kasi ulitin na po natin, wala pong ginawang masama
ang gobyerno ni PBBM. Wala pong ginawang masama si PBBM at wala rin pong ginawang masama ang kapulisan natin dyan sa Pilipinas. Mas lalo pong magigipit itong si Kibuloy kasi siya po ang wanted dito mga kabayan. Okay? So anyways, buwan po tayo dito po sa ginawa pong kabulastugan nito ni Binoy Makabayan, si Padilla, kasi meron siyang plano. Ang plano po ni Binoy Makabayan, sabi niya, gusto niyang i-expand daw. Gusto niyang i-expand ang current numbers ng mga senators. Gusto niyang gawin po na 54 lahat makabayan ng mga senators. 'Di ba? Yan po kabulustagan talaga eh. Wala bang pwedeng ibang maisip itong si Senator si Robin Hood makabayan? Marami diyan ang mga walang kwenta makabayan. Marami diyan ang naupo-upo lang, walang ginagawa at yan po ay sinusulduhan po ng ating gobyerno ng taong bayan. Included ito pong si Robin Padilla. Walang kwenta na senator. Tapos gagawin pa nilang 54 makabayan, so mas lalo nang dumadami ang sisulduhan po ng taong bayan dyan po sa senator. Bakit niya gagawin niya makabayan? Kasi gusto niya na mapasok po yung mga Duterte. In the coming next election, kasi gusto niya plano dito po na expand po yung current numbers sa senators para po mapasok yung mga Duterte. Kasi nga dito po sa estado ngayon ng mga current po na sabi na possible na tatakbo po sa mga senators in the next election, sa midterm election makabayan, 'di ba malapit na pong matanggal sa top 12 sila ang grupo ng mga PDP. 'Di ba? Kaya yan po ang plano ni Binoy. Gusto niya expand po yung current numbers po ng senator para makapasok po yung mga Duterte makabayan, yung PDP. Kagunggungan talaga yan. Yan po yung katarantaduhan makabayan. Wala talagang ibang maisip tong si Binoy eh. Paupo-upo na nga lang, pakain-kain nga lang, wala pang ibang matino na isip itong si Binoy. So for the makabayan, nalala ba natin, di ba napag-usapan natin kahapon makabayan, yung tungkol po doon sa ramp, sa wheelchair ramp doon po sa MMDA, sa EDSA Karasan makabayan. Na kung saan, di ba yan po kinuyog talaga ng kabilang kampo, nag-ingay po yung mga influencers, mga vloggers, nag-ingay doon. Kasi nga, siyempre, pangit naman kasi, hindi maganda po pagalisan po ng ramp na yung makabayan. Kasi nga, madulas o yun. Sliding. Yan kasi nga, matarik masyado, tas hindi po yung kakapit yung gulong po ng wheelchair makabayan. Kaya yun po pinutakti talaga ng taong bayan. Ginawan nga ng mga memes makabayan, ginawa nga ang sliding eh. Talagang mataba ang utak, ang taba ng utak ng Pilipino eh. Ginawang memes, ginawa pong sliding makabayan. So buti na lang, dahil po sa pag-iingay natin sa social media, included po siya sa Ivan, dahil po sa pag-iingay natin, ito po ay nakaabot doon sa MMDA. So ito po ang kanilang rason makabayan. So for more details, let's watch this. Doon naman sa aspeto na hindi pinag-isipan, hindi po. Talaga pong piga-utak ang ginawa po namin dyan para po malagyan pa rin despite the challenges ng elevator. Nanindigan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na maraming bagay ang kanilang ikinonsidera sa pagpapatayo ng PWD ramp sa bagong bukas na film station ng EDSA Busway. Ito ang sagot ng MMDA matapos na mag-viral at umani ng kritisismo mula sa mga netizen nila'y masyadong matarik na rampa para sa mga person with disability. Paliwanag ng ahensya, hindi naging madali ang pagpapatayo ng nasabing PWD ramp dahil may height restriction ng MRT na kailangang sundin. Kaya naman hindi pwede na ipantay ang elevator sa footbridge. Kung makikita niyo itong EDSA Philam Busway Station, kapag mas mataas ang pagkakatayo ng elevator, ay tatamaan nito ang Metro Rail Transit o MRT Line 3, kaya hindi pantay ang lagusan nito dito sa footbridge. Habang nakaharang naman itong poste sa dadaanan ng rampa, kaya mahirap itong pahabain para naman hindi mas matarik para sa mga naka-wheelchair. Kasi po, ang option lang po natin, ilagay siya as is, na medyo matarik, yung rampa, or wala talaga elevator at gagamit lang po ng hagdan ang ating mga kababayan. Aminado ang MMDA na hindi perpekto ang disenyo ng rampa para sa mga naka-wheelchair. Gayunman, maaari pa rin nila itong mapakinabangan ng mga senior citizen, buntis at iba pang PWD. Hindi lamang naman po naka-wheelchair ang gagamit nito. Mas marami po sa aming obserbasyon yung mga senior citizens, buntis at yung may kapansanan na hindi naman po nagre-require ng wheelchair na makakagamit pa rin po nito.
Tiniyak naman ng MMDA na sa 5 bus stations na nilagyan ng elevator at PWD ramp, tanging ang film station lamang ang nagkaroon ng issue dahil sa limitadong espasyo. Sa kabila ng mga batikos, sinabi ng MMDA na bukas pa rin sila sa mga suhestyon at rekomendasyon upang mas maisaayos ang rampa para sa kaligtasan ng mga commuter. I'm in touch with one of the premier architectural firm dito sa Pilipinas. Ilelen po nila yung kanilang service for free. Magkakaroon po kami ng inspection at magsasuggest po sila ng ways kung paano pa i-improve. Dagdag pa ng MMDA, hindi pa rin naman tapos ng contractor ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa ilang busway stations, gaya na lamang ng pagpipintura sa mga rampa upang hindi madulas sa mga dadaanan dito. Bagaman isinagawa ng inauguration o pagsisimula nito ay wala pa nilang takdang petsa kung kailan opisyal na magbubukas ang elevator at rampa. Ganun po ka-powerful po yung social media, mga kabayan. So yan po talaga ay napaka-advantage no kapag mag-iingay ho tayo. So kapag mag-iingay ho tayo, makakaabot kasi kagad sa ahensya, mga kabayan, kung ano man ang concern natin. Okay? So isa na po natin, nandyan po si Ellis Amel Barsaga, hi to Jade Nomura, Vida Cardona, nandiyan po si Helen Martinez, Halle Berry, nandiyan po si Biyahin de AJTV from South Korea, isa po natin si Marilo de la Paz na nandyan sa Dubai, Jess Tobtob, Miriam Sid, nandiyan po si Florida Greenfield, hi to John Wick, at saka sa kanyang asawa daw, shout out sa kanyang asawa ni John Wick, hi to Rosalinda Ilopre na Batang Tondo, isa natin si Ronelyn Lamsen and Elmer Casiliano na from Wellington, hi to Alicia and Jenny Nera from Baguio City. At syempre, hi to Ma'am Jeline Quezon. Okay, so yan po ang ating manakalap mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.